Pasensya na kayo kasi nagkaroon nagkaroon kasi ako ng violation. Ano naman nagawa ko? Wala naman akong nagawa. Bawal po kasi mag-promote ng mga product. Kaya kasi nakalagay sa community guidelines. So, start na tayo ha. So, ang pag-aaral natin is all about set building notation and Brewster notation. Intersection of sets, unions of sets, and Venn diagram. Okay, start na tayo. Bawal pala yung mga ganon, yung mga product. Hindi pala pwede. Kaya nagkaroon ako ng violation. Pasensya na kayo ha. Okay lang po. Sige, magdasal muna tayo guys. Dasal na. Mr. Step pala sa TikTok eh. Nawawala. Amen. Okay, magandang tanghali or magandang hapon po sa inyo lahat. So, welcome back to my TikTok live streaming tutorial. Yeah. Thank you po sa pag-send ng batch kay Ren. Pasensya na kayo kasi nagka-violate na naman yung live streaming ko. Kaya inulit ko na lang kasi bawal eh. Kaya bago ko muna mag-live streaming, sigurado niyan basahin yung maigi yung community guidelines bago kayo mag-live kasi may violation ng kailangan sundin. Ano ba nagawa ko? Johnny B, hello po. Ay, pinsan, hello po. Pasensya na kayo ha. Garlic. Okay, start na ba tayo? Ginginir, hello po. Along boy, hello po. Okay. Start na ba? Madali lang to, discrete math. Meron sa inyo sa mga high school. Set ulit po tayo, pero iba naman discussion. Alam na alam to sa mga high school yan. Friends, hello po. GR, hello. Ren, hello po. Hi po, pinsan. Ingat ka po. Thank you po sa pagsan ng batch kay pinsan. Okay. May sukli mo pala na eh. Ito. Utang, ilan? Utang bigas. 58 na eh. Utang nga yan. Sukli mo ay Hindi mo pinapalit. 700, 20, 40, 60, 70, 776 na eh. Wala. Bumili ako ng Clover Beats, yung malaki, tapos yung... Gamot mo ng 200 sa anak. 1,200. Hindi ka nabibili sa rin? Hindi. Hindi. Yan mo yung gamot mo kung anong bibili mong gamot. Ayan ah. Huwag mo ng lahat eh, kung ilan lang mo bibili ko. Sige. Thank you pa sa pagsend na ba? Sige, start na tayo guys. Ay, ano nga dito? Sabi nyo na lang. Hindi ko alam kung saan galing yan. Okay. Hoy, Bisarang Susan, nabuhay ka. Vicente, thank you pa sa pag-send ng badge. Hello po. Nagdano kasi ng violation. Rest na naman to si TikTok. Ang dami naman mga bawal. Okay, start na tayo. Hayaan mo naman viewers kasi hindi naman ako magtatagal kasi linggo. Bibili pa kasi ako ng gamot. Okay. Sa mga viewers dyan, sige. Set building notation muna tayo guys. Ano yun? Hindi ko alam yun. Teka lang. So, ano daw yung set notation daw? Sige, magbibigay ako ng given. Given muna tayo guys ha. Ano labo? Dalang. Dalang, wait lang. Oh. Ay, ayaw na ng ano? Ayaw na ng strawberry. Okay, wait lang ha. Nag-ano kasi si TikTok eh. Sige, start na tayo.
So, paano yun? Set Gilden notation and Rooster notation. Sige, magbibigay ako ng given. Pero, mamaya na ito mga to, kasi madali lang naman. So, example, write the set of natural numbers that is less than 6 in rooster. Ito yung rooster rooster notation and set builder notation. Mama niyo, hindi ko gets. Sige, isisulat ko muna yung mga ganito. Sabi nga daw, okay, manood po kayo mga 19 viewers. Hamsulog, hello po, Tintin, Odi, hello. Ano na yata si Engineer Worket. Side response, hello, Bergari. Si Il, maldito. Okay. Ay, thank you po sa pag-tap-tap ng like kay Vicente. Titan, hello po. Chemi, hello po. O, sige, paano? May hello po. Sige, paano? Ano yun? So, sabi nga daw, isulat ko daw yung natural number, less than 6 daw. So, less than 6 daw. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabi daw, less than 5 daw. Less than 6 daw. So, ito yun. Kinakunkon ko na para mas maintindihan nyo. Kaya kailangan basahin yung maigi bago sagutan yan. So, sabi nga daw, write the set of rational number, kasi natural number, counting numbers, that is less than 6. Ito, less than 6. Ay, pasobra yung 6. Yan. Less than 6. In rooster notation and set builder notation. So, paano? So, ito po yung rooster notation. So, ang rooster notation, maging mature niya will be D. Kunwari, ang A natin. Kunwari, A natin, is a set of D. So, pag rooster notation, kung ano yung binibigay, let's say less than 6, ito na po yung maging sagot. Yun lang. For example, natural numbers that is less than 6. So, less than, ang less than ng 6, ano ba less than doon sa 6? Pinakahangganan is 5. So, 1 to 5 po tayo. So, ang sagot niya will be 1, 2, 3, 4, and 5. Yun lang. So, gano'n na din ang rooster notation. So, ang tawag doon rooster notation. Paano kapag set builder notation? Ayun ang pinakamahirap na sa set builder notation. Sa mga hindi pa kumakain dyan, kumain na po kayo habang nanonood, baka masama pong magpagutom. Okay? So, A, kunwari ang A, set, is the kind of set point A. Gawin natin mga elements. Medyo mahirap itong i-discuss. So, kapag ang X is the represent of the X are natural number, comma, sabi daw, less than to 6, from 1 is less than or equal to X is less than or equal to 5. Bakit? Kasi less than 6 nga eh. Di ba kunwari, value 1 greater than to 3, kunwari lang naman, is greater than to 5. So, ito na pa yung maging sagot. So, gets niya? So, ayan ang tinatawag ng set builder notation or SBN para may clear lang naman. Yun lang. Gets niya? Parang boring. Ay, hello po. Sa pangalan, letter E, hello po. Ibogin, hello po. Ibogari, hello po. Tin, hello po. Tignan natin sa mga viewers natin. Parang naboboring kayo 85 viewers. Okay. Ganun yung itsura ng ano natin. What if etong ganito na to? Sige, sagutan niyo yan. So, write the set of whole number
whole numbers that is less than 8. Ito na nga yung clue eh. Ito yung hinahanap eh. Whole number daw. That is less than 8. In rooster notation and in set builder notation. Kasi pag sinabing set builder notation, kung makikita mo itong mga symbol na to, may greater than or less than or greater than, tapos may pag ganyan pa, tawag doon set builder notation. Pag rooster notation, kung ano yung nakikita mo sa given, yun yung magiging final answer. So, like example, less than 6. So, ang sagot niya will be the 1, 2, 3, 4, 4, and 5. Set na po yun. Okay? Gets niya? Tignan natin. Ano sagot nito? Write the set of whole number that is less than 8. In rooster notation and in set builder notation. Okay, wait lang. Mamang hirap yan! Sandali lang. Ang hirap daw yan gawin, pero kailangan practice lang po. Titingin po sa pag-send ng badge. Hindi po ako ma-teacher, accountancy student po ako dati. Paano yung pangalawa? So, kung ano yan sa pangalawa, ganun na rin. Dapat marunong kayo magbasa bagari. Paano nakuha yun, te? Ganito. Ganyan ba lagi, te, pag yung pangalawa? Yes po, ganyan na po yung pag pangalawa. Basta, basahin nyo maigi yung question. Hindi kayo basta-basta. Yung SBN, ito na po yung SBN, pag sinabi SBN, kung ano pa yung, discarte nyo. Let's say, kunwari, 3 is less than to 5. Mas mali ka yung 5 kaysa sa 3. Sabi nga na less than 6. Ulitin ko sa iyo, bagari. Okay, paano? Nagbalita yata si Engineer Ricky sa roster notation. Paano, ma'am? Susunga-sunga ka rin mag-analyze. Diba sabi nga nila, less than 8. Sulatan natin. Whole number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diba less than 8 yan? Kung less than 8 yan, sana susulatin mo to from 0 to 7 na lang. So, ito yung magiging box natin. Hindi na po yung kasama yung 8 kasi less than 8 nga eh. Ganun lang. Yan. Pag rooster notation, ganito pag rooster notation, ang hinahanap, less than 8. Less than 8. Ang hangganan dito is 7 kasi hindi kasama yung 8 kasi less than 8. So, from 0 to 7, yan na susulatin mo. So, A is equal to the set of D, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Close braces. Sila. Ewan ko lang sa inyo kasi ini-braces ang ginagamit niya sa paggaan ng discussion ng braces. Minsan kasi bracket, ewan ko, di ko alam. Baka mali ko sa iyo. Baka tinuturo niya sa math teacher niyo. Okay? Ganyan ba dapat ang seal builder? Hindi po. Hindi po engineer Ricky. Pag set builder po, kung ganitong itsura, may kasama na po siyang less than or equal to, tsaka greater than. Nakadepende. Sinampay mo ulit. Sinampay ko ulit. Ganito po yan, engineer Ricky. So, ang hinahanap, less than 8. So, gawa kayo ng diskarte, kung magaling kayo sa math. So, A is the... Kasi pag rooster po talaga hinahanap, let's say, less than 8. Diba, less than 8 daw po yun. Pero hindi kasama 8. Kung anong meron ditong given na to, ayun yung magsasagot mo sa rooster notation. Ang sabon. Ang sabon? Diyan, sa gilid. Balita? Oo. Kung ano yung meron dito, pero hindi kasama yung 8 kasi less than 8. Kung ano yung nandyan sa rooster notation, ayun yung magsasagot mo. Ang mas mahirap dyan yung set builder notation kasi
Kayo na bahala mag-discarte. Kailangan itong given na to is the less than of 6. Less than ng 6. Kunwari, 1 is the less than or equal to 3. Mas malaki ang 3 kaysa 1. Tapos 3 is less than or equal to 5 kasi mas malaki ang 5 kaysa sa 3. Okay. Paano kapag 5 is less than to 6 kasi mas malaki ang 6 kaysa sa 5? Kayo na bahala. Paano ito yung sagot niya? So, will be the x. X is the represent of x, r, w. Pangit ang sulat kung ganito na to. Pag sinabing ganito, r, whole number. Pag sinabing w sa symbol is, w is whole number. Tapos, comma, ang sabi daw, 0 is less than or equal to x. Ito yung umpisa natin, guys. Umpisa natin 0 is less than to x. Kahit anong x dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 6 lang. Bahala kayo nung gusto nyo. Tapos, greater than to 8. Bakit greater than to 8? Di ba less than po yung 8? Di ba? Less than ng 8. Ano mas malaki? Kung nga 7 is greater than to 8. Kasi mas malaki ang 8 kaysa 7. Pwede ganyan, pwede. Pwede ganito, pwede. 0 is less than 2x is less than or equal to 7. Less than or equal to 7. Gets niya? May reference ka ba dyan, ma'am? Ang reference nito galing to kay The Organic Chemistry. Ito po yung pinapanood ko. Sa YouTube channel ni The Organic Chemistry tutorial. Di ba ayan ang pinapanood mo? Tutorial. The Organic Chemistry tutorial. Yan. Panoorin niyo sa YouTube channel niya. Ito yung YouTube channel niya. Yan. Ito yung pinapanood ko. Yun lang po. Hindi niyo na alam. Okay. Okay lang po. Walang problema, sir. Hindi kita kinokontra kasi math teacher po kayo dati. Ouch. Bakit gano'n? Kasi less than 8 po yan. Bakit? Ganito. Pwede ganitong sagot, pwede ganyan. Para isang sagot, pero gano'n. Depende po sa teacher nyo. Sabi nga daw, 0 is the less than or equal to 1, 2, 3. Ito na pa. Bahala kayo sa buhay nyo. Kasi, mas malaki ang 5, kunwari 5, kaysa sa 0. Kaya, greater than or equal to 5. Yung 5 is the greater than to 8. Kasi mas malaki ang 8 kaysa sa 5. Pwede ganito, pwede ganyan. Kasi medyo mahirap lang to aralin yung set building notation. Okay. Iba daw yung tinuturo sa kanya. Sige, okay lang po, Kale. That's okay lang po, sir. Sige, another example muna tayo. Tayo sasagot. Dito muna tayo. Hindi na magkasya sa board. Para matapos na. Okay. Ano ba yan? Ang hirap naman nito. Write the set of integers. Integers kasi marami, hindi naman pwede integers lang. Kasi, hindi naman pwede integer lang kasi pag integers marami na po yun. So, plural po yun. That is greater than negative 4. But less than, ang hirap naman nito. But less than or equal to 5. Hirap pa. Using both notation. Ano yun? Ano yung both notation? Yung set building notation at rooster notation. Yun lang. Baka may violet na naman. May tamang pagbasa dyan eh. Sige, tignan natin po. May tamang pagbasa daw yan. May tamang pagbasa. Both notation. Ano yun? Ang hinahanap, rooster notation. Bakit yung sulat ko? Kasi pasmado. Mamaya, pagkatapos ng mag-live stream, magsisimba pa ako. Mabili pa ako ng gamot.
So, rooster notation, ma'am, paano yun? Di ko gets. Sabi nga daw, set of integers that is greater than -4. Greater than -4. Greater than -4. So, ang lista na, hirap naman, no? Set, builder, notation. Ano, marunong kayo magbasa nito? That is greater than -4. So, ano mas malaki ang -4? -3. So, mag-umpisa, -3. So, hirap nito. -3, -2, -1, 0, 1, 2. Yan ang tinatawag ng integers. Etong 0 na to, part siya ng integers. Pero, mahirap lang itong i-discuss kasi ang 0 po kasi hindi po nilalagay ng positive sign tsaka negative sign kapag 0. Pero integers pa rin ang 0. Kasi yan sinasabi sa akin ni Oni. Isa siyang BSED, isa siyang math major. So, ang tawag dito integers, kaya lang integers kasi hindi nilalagay ng plus or di nilalagay ng negative sign. Ano siya? Neutral integers kasi mahirap i-issue ko eh. So, 3, 4, and 5. Paano? Analyze mo maigi. Ako mahina talaga ako mag-analyze eh. Ma'am, paano? Malad po kayo. Greater than -4. So, ito, nilista ko yung -4. Hindi ko sinasama yung -4 kasi greater than -4. Pag inano mo sa number line, mag-number line tayo. 0, -1, -2, -3, -4. Meron, ito yung -4, di ba? As in -3. Ano mauna? -3 kasi siya yung malaki kaysa sa -4. Kaya nga greater than -4 eh. So, sa -3 ka na bumpisa. Kasi siya yung pinakamalaki, siya yung namuna kaysa sa -4. Gets niya? So, hanggang 5 po na tayo as integration. Ma'am, paano yung kayo equal to 5? Ito, equal to 5. -4 but less than 2 equal to 5. Yan ang yung pinagkaangganan natin. So, rooster notation, napakadali lang niya. Sa C is equal to. Kung ano yung meron dito, ayun yung maging tamang sagot mo. Is the set of D is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Yan lang. Yan lang. Ito yung magiging rooster notation natin. Eh, paano kapag set builder notation? Hirap na talaga. Naku, medyo mahirap ang set builder notation. Kailangan balikan niyo yung about sa mga notation na yun. Yung pang sa algebra. May greater than, less than, greater than, equal to, less than to, equal to, pero niya balikan yan. So, notation ng tawag. Paano? So, C is equal to the set of the x is represent of the x are integers kasi I is integers. Capital I is integers. Tapos, comma, sabi nga daw, less than to -4. So, mag-umpisa, -3 is less than 2x. Kahit anong dyan, -2, -1, -0, 1, 2. Pimili kayo anong gusto nyo. So, pwede less than or equal to x or less than to equal to 5. Sabi daw, but less than or equal to 5. O, ito, equal to 5 daw. Close braces. Pwede ganito at pwede ganyan. So, -4 is greater than 2x. Is greater than or equal to 5. Bakit? Bakit, ma'am? -4 greater than to -4. -4 is greater than to 0. Mas malaki ang 0 kasi sa -4. 0 is the greater than or equal to 5. Mas malaki yung 5 kaysa sa 0. Pwede naman ang 5 is equal po siya sa 5. Pero, hindi, yung 5 po kasi, hindi po siya magiging less than to 5, pero mag-equal siya sa 5. Kasi
pares naman 5. Kunwari, for example, negative 4 is greater than to 5 is less than or equal to 5. Bakit? Kasi equal po siya sa 5 and 5. Gets nyo? Kunwari lang naman. So, ito na yung matinding tamang answer natin. Tama ba yan? Yes po, pinapanood ko to kay The Organic Chemistry. Oh my God! Z dapat ang integers. Oh, loko to si... Okay, Z daw ang integers. Oh, sige, pwede say. Kasi sa totoo lang kasi ang symbol kasi ng integers will be the same. Loko to si Organic Chemistry ah. Pwede pa patura ng Marcus chain? Hindi ko po alam Neo eh. Oh, tama say. Pwede say. Kaya naloko talaga si Organic Chemistry. Total talaga integers. Ang total lang po kasi integers is Z. Ang symbol nito. And what if yung whole number is W symbol nito? Natural number is N. Okay, tandaan nyo. Ang real numbers is R. Ang pinakaiba nga na pag integers is Z. Kasi German word po kasi integers ang Z. Hindi ko alam ano. Search nyo sa Google. Tama po kayo. Puti pinaalala mo cranks. Paturo nga po ng basic cal. Sa susunod na lang po sa Martis pa, letter A. Ayun, tama ka. Ayan, tama. Interval notation tinatawag mo doon. So, kailangan balikan niyo sa interval notation niyo sa algebra. Ayan, ito na po yung internal notation. Mabawa, greater than negative 4. Greater than to negative 4. Ito, nakasulat na to. So, negative 3 is the greater than 2 is the less than 2x. For example, interval notation daw ng greater than negative 4 but less than or equal to 5. Kunwari, for example, negative 3 is greater than or equal to, let's say, 2. Bakit 2 pinili ko? Greater than or equal to 5. Bakit ganito? Kasi ganito yan. Negative 3, pag sinulat mo to sa number line, 0, 1, 2. Dito ang 2, di ba? 1, 2, 3. O, syempre, asan yung si negative 3? Ito yung negative 3. Ito yung 2. Alin ba ang manguna? Pag na-interval notation po tayo, guys, alin ba ang manguna? Sino ba manguna? Si negative 3, si negative 2. Syempre, ang manguna si 2. Kaya nga nasunan eh. Ma'am, nalilito kasi ako. Bakit ganon? Di ba sana negative 3? Ay, nagkakamali ka. Di naman porket nakakita ka na malaking number is greater than ng gan. Pero may negative, mali po yun. Ganito pag ganyan, medyo mahirap lang to i-concept about sa ganito. Alin ba ang mas malaki? Negative 3 or 2? Siyempre 2 kasi kung ano yung pinakamalaki, yung nasa unahan, pinakunan, so ito na magiging greater than mo kaysa nito. Eh what if lumipat ka? Nandito ka sa negative 5. Kunwari lang negative 5 at si negative 3, alin ba ang mas malaki? Negative 5 o negative 3? Siyempre, negative 3. Kaso ang problema niya, meron silang negative. Kung ano yung pinakamababang number, pero para sa negative, kung ayun ang nasa unahan, ay yun yung magiging malaki. Is bigger po yan, bigger. Bigger po kasi negative 3 kaysa sa negative 5. Malaki po yung negative 3. Pero negative 3, mas lalaki pa yung 2 kasi yung 2 po ay malaki kaysa sa negative 3. Gets nyo? Pwede nyo yung interval notation natin, pero sa totoo lang kasi, hindi namin yung pinag-aaralan sa high school. Okay? Gets nyo? Okay, kunwari lang naman So, ganito negative 3 and 2 kasi mauuna yung 2 kasi siya yung bigger. Pero, kapag kumain kayo ng 5 pizza, i-compare mo doon sa 2 pizza, alin ba mas marami? 5 pizza or 2 pizza? Siyempre, 5 pizza kasi siya yung marami, siya yung malaking number. Gets nyo? Gets nyo ba? Okay, pasensya na po kayo kasi yung concept lang naman eh. Kaya, gano'n. So, ito yung magiging sagot natin. Yun lang. Yun lang. Pero, hi! Ay, Ate Pat Arsiga. Hello po, Ate Pat! Hello! Hello, Patid! Babuhay ka pa si Ate Pat, Bising-busy,
Ayan, hanggang nga na lang tayo kasi basic lang naman kasi susunod, ipapakwis natin. So, tapos na tayo sa set, build-in notation, and rooster notation. So, dito na tayo sa intersection of set, union of set, and Venn diagram. Siguro. Sige. Eto, ano na, happy lang po Ate Pat. At dyan si engineer work eh. Kausapin nyo. So, i-copy mo na lang yan guys. Screenshot nyo. Thank you po sa pagsend ng badge kay Ate Pat. Thank you po, Patid. Ibayin na naman natin. Gigil eh. Okay na ba? Tignan natin mga viewers natin. Ala. Puro na to. 600 viewers, maraming salamat. Sigurahin ko muna to. Dito muna tayo. Tapos na tayo dito. Graduate na ako dyan. Graduate na ako dyan sa set building ng rooster notation. Kasi nakakalito na. Okay, dito naman na tayo sa intersection of the set or intersection of set. Kaya lang, pangat na sulat ko. Sige, magbibigay ako ng given. Intersection of sets. Ano lang, nanonood lang siya. Nanonood lang siya sa Sirang Suset. So, makinig. Yun lang. Palagi nanonood sa akin yan. Kahit yung live ni Sirang Susi, pinapanood ko kung anong ginagawa niya. Charis dan. Joke lang tayo. Okay, intersection of set. So, magbibigay ako ng given. Set of A is equal to the set of D 2, 4, 5, 6, and 9. Close braces. Tapos, ang B natin is the group of B is the set of D 2, 3, 5, 6, 7, 9, and 10. Close braces. Ang hinahanap, A is intersection of B, of D, B. Pag nakita mo itong parang patob yung letter U, ibig sabihin, intersection. Iba naman po yung letter U, ibig sabihin, union yun. Common elements, ang galing naman. Tama po kayo, susirap susi kaya na, nangunahan ka na. Okay, tama po si Engineer Reke. So, common elements daw. Pag sinabing common elements, common sa Tagalog is magkakapareho. Pag elements, kung nakikita mo sa pinakaloob, ang tawag yan, elements po yan. Ang definition kasi ng set is the distinct, nakalimutan ko ni meaning eh. Distinct elements of the object. Ano yun? Ano ibig sabihin ng distinct? Kasi pag distinct kasi, magkakaiba sila ng elements niya, pero nalalaman kasi yung elements natin. Pero magkakaiba ang elements natin. Ma'am, ano yun? So, ang nahanap is intersection. Hahanapin natin yung common elements. So, meron tayong 2, or wala. Meron tayong 5, meron tayong 6, at meron tayong 9. So, ang sagot will be the set of D. 2, 5, 6, and 9. Close braces. Bakit naging ganito? Ma'am, bakit ganun? Kasi, ang target natin sa intersection of sets, common elements. Ibig sabihin ng common sa Tagalog is magkakapareho. Hahanapin mo yung ipagpapareho ng mga elements natin. So, meron tayong kaparehan ng 2 and 2. 4, wala naman siya kaparte kasi wala namang magkakapareha. 3, wala rin. 5, meron kasi pares silang common elements. 6, meron. 9, wala. 7, wala. Ay, I'm sorry. Meron palang 9, sorry. Meron pang 9 kasi may common element. May common elements siya. 7, wala. 10, wala. So, ito yung tamang sagot. Wala.
Wala na yata si Sirang Susi. Sige, isang sample daw. 2 viewers. Pakisagot na lang. So, hinahanap. Ito panimbago. C is the set of the graduate na si si engineer kasi alam niya. 3, 4, 6, 7, and 10. Close braces. D is the open braces of 3, 6, 8, and 9. Close braces. Ang hinahanap, intersection ulit ha. Intersection eh. C is the intersection of the D. Anong sagot? Common elements lang. Paalala lang ha. By viewers, manood po kayo. Sige, solve nyo. Paano to? Ito na nga, may solution na nga. Mahanapin nyo yung mga common elements o magkakapareha na mga elements. Yung pares-pares sa tawag doon ha. Dalawa lang. Algin, thank you po sa pag-send naman. Sige, pakisagot na lang to. So, ang discussion for today is introduction of set naman, pero iba ang discussion niya. Sa mga discrete na dyan, pero pag wala sa iba, baka meron niya sa high school. Sa mga junior high, senior high, baka general math. Ewan ko sa inyo, baka ano. Hindi ko naman ito pinag-aralan. Pero para sa akin, hinanol ko to, baka kasi makatulong naman. Ano sagot guys? Anong intersection of sets? Ang init. Wala na ba sasagot? Right, thank you po sa pagsend ng bus. Hindi nyo alam. Tama po kayo, Tetsus. Grade 7 math. Meron kayo. So, tama po. Alam na alam ni Tetsus yan. Anong sagot? C is the intersection of D. Madali lang yan. Sobrang dali lang naman. Right, thank you po sa pagsend ng batch at thank you po sa pagpalo ng live streaming. Wala ba sumagot? Yun lang naman. Okay. Sabi ni Rainier Mike Base. Base. Union of the set defines the or of the object and intersection defines the end of the object. Ay, galing talagang explanation mo. Galing. Or lang naman, tama po kayo, Rainier. Union. Tapos, ang intersection is end. Tama po kayo. Ibang logic naman yan Sino ka magsasagot nito? Tapos na ako Excuse me. 3 and 6. Tignan natin. 3 and 6 daw. Ang galing naman ni Francis. Kailangan ko man mag-recitation, kaya lang may pupuntahan ako. Sige, tamang sagot is tama po kayo sa dalawang to, si Francis at si Rainiel. So, the set of the close ay open braces of D3 kasi meron sila ng common elements at 6. Ito wala to kapartner tong ring na to. Wala. So, 3 and 6 na po. Yun lang writing natin. Kung hindi po sa braces, baka minsan bracket tinagamit kasi depende po sa teacher yung tinuturo nyo. Okay, yan lang. Paano what if? Sagutan nyo. Mamang hirap yan. Ganito. J is equal to the set of D 5, 7, and 10. Tapos, ang K natin, bayin naman natin, 1, 2, 4, and 8. Sige, ang hinahanap, J is the intersection of DK. Ano sagot, guys? Di ba sabi nga nila? Okay lang naman, Francis. Oo. Okay lang. So, si ako, second year lang. Ang galing mo rin niya. Tama. Alam na alam ni Rainiel niya. So, null set or empty set. Okay. Sino ba sasagot bukod daw kay Rainiel? Si Rainiel naman yung recitation. Okay, thank you po sa pagsend ng batch kay Francis. Okay lang naman basta pagsihi ka. Ano yun, pagsihi, maraming formulas yan. Sana pagpatuloy mo pag-aaral mo, Francis.
Tuloy mo yan, baka mali mo, in the future, magiging civil engineer ka na. Bakit ka nagsusorry, Francis? Null-set na daw, sabi daw ni Ring. Wala na ba? Wala na ba kay Ring yan? Grabe ka naman, hindi ako sasali may Salvi. Patanong ko lang, sino ba sasali may Salvi? Ang alam ko si Salvi, yung para siyang pare. Doon sa karakter ng Noni Mitangre. Pero yung Salome, hindi ko siya kilala. Sikat ba siya? Sikat ba siya? Si Kaysay. Kaysay Tigergo. Kamukha ko pa. Artista ba yun? 126 followers pala si Kaysay. Sikat yan saan? Sa TV? Kung sikat yan, hindi sana ano na. Kung sikat na siya hanggang na yun, kaya lang, ano naman itsura no? Hindi naman kasi ako may hiling mag-search. Kamukha ko pa. Kung maganda pinag-usapan, di si Salome Salvi ang maganda, pero pag uusapan yung pogi, di ako yun, di Charis. Okay, sabi daw ni Renyao, empty on null set. So, wala. Bakit wala? Ma'am, bakit wala? Ganito yan. Pag nakita mo yung symbol na to, ibig sabihin, empty set kasi wala. Or, tinatawag is null set is N-U-L-L. Null set or empty set ang tawag doon. So, ito talaga ang sagot niya. Ma'am, bakit yan ang sagot mo? Di ba sabi nga nila, intersection of set of D, J, and K. Pag sinabi intersection, kailangan mahanap ng mga items na kailangan daw common elements. Eh, wala naman talaga ako nakita mga common elements or ipagpareha ng mga elements. Eh, wala namang ka-partner 5, 7, and 10. Eh, di wala. So, wala nakikita mga common elements natin. So, null set po tayo. Okay. Ikaw na lang mag-search, ikaw na lang nag-alok eh. Sige, bye na lang natin. Wala na ba? Ang boring. Matatapos na kasi ako kasi may biblia kasi ako nagamot, tapos magsimba pa ako. Sige, bye na lang natin. Tapos na tayo sa intersection. Tandaan, pag intersection, ang sagot niya will be the common elements. Eh, paano kapag union of sets? May sinabi sa akin nag-chat kanina. Pag sinabi union, and pag intersection is or. Wait lang. Okay, i-explain natin paano. Meron pero joke lang to 5 po di add 1 4 and 10 add. Ewan ko sa'yo, press. Makakapuyat mo lang yan. Okay. Eto na. So, A, ang pag-aaralan natin is union of sets. A is the set of the 1, 2, 3, 4. I'm sorry. Tapos po yung B is D 3, 4, 5, and 6. Ang hinahanap, A is the union of B. Hindi po yung yung yan. Ang equal. Kasi nakakalam. Ang dali-dali ng union eh. May sinabi na nagsuko-comment eh. Ang sabi daw nagko-comments, may sumagot yata kanina yung sa explanation. Sabi daw ni Renyao, union of set defines the or. Pag sinabi union po, is or po yan. Of the subject and intersection defines the end of the subject. Backread nyo sa message ko i-backread nyo lang. Ang galing ni ang hinahanap unions po, hindi na po intersection. Pero tama si Mark Renyao base. Naka-practice pa more po, Francis. Ang hinahanap, hindi po siya intersection. Union niya po yan. Pag sinabing union, ang symbol nito will be the
the use of the drawing of U, capital U, union yun. Kapag yung patawag po yung capital U, intersection tawag doon. So, ang tamang sagot, sinabi ni Renyel is, syempre, pinagsama-sama kasi yung union. Kasi nga union, pinagsama-sama. Kaya nga int eh. 1, 2, 3, 4, pero pag magkakapares, wala tayong problema kasi isa lang yung susulatan natin. So, 5, 6. So, ang galing! So, the set of D, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ang galing naman ni Renyel. Galing-galing. Kasi practice pa mo, Francis, ha? Isa pang given. And what if the union of D? So, ang given mo naman na is, ibahin na natin, parang nakakasawa na. 11, 13, 15, 17. Tapos, ang D natin, 3, 5, 7, 9. Angat na sulat ko ng cross braces ko eh. Yan. So, ang hinahanap, C is union of the D. Sagot. Francis, kaya mo yan. Kasi kung ano yung ginawa ko kanina, yun ang gayahin mo na yun. Basta, to make the practice na. Okay? Combination lang po yan, guys. Wala na ba sumagot? Ang dali-dali lang naman. Ang hinahanap, C is the union of D. Kung ano yung ginawa kanina, yun ang gawin nyo. Kasi ang target kasi sa union, pagsama-samahin ang lahat ng mga elements. Onion, union po. hindi po onion. Union po, union. Kaya lang, medyo mahirap i-pronounce ang union. Sibuyas yan, awit. Union pala, sorry. I'm sorry. Iba naman kasi ang onion, iba naman kasi ang union pala. So, pronunciation is union. Okay, let's go na. Kasi nasasagot dito, ang hinahanap, C is union of D. Class 21, tayo pa sa pag-send ng badge. Wala na ba? Wala na kasi, ay, ang dali-dali lang mo. Sige, magkailangan mag-recitation sa'yo para matapos na. Ang dali-dali lang naman eh. Wala na ba? Mamaya magsisimba pa ka na stress. Wala na ba? Sumagot? Sige, magbibigay ako ng 1 minuto para masagutan to. Ang hinahanap, C is union of D. Bakit? Yeah? Wala na yata sumasagot ah. Okay, 5 viewers, paano? Wala kayo nun eh. Okay, anong hinanap is C, is union of D. Pag sinabing union, lahat ng elements ipagsasama-sama mo na. Pero pag para sa number, okay lang. Okay, paano? Ang sagot will be D. Pero mauuna mo ng mga smaller number patungo ang bigger number.
Sama-sama lang naman eh. Ano pa nga ba? E di, the sum of D, wala na yata sumagot. Is 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, and 17. Yun lang. Pero, yan ang ibig sabihin ng union of D. C is union of D kasi sama-sama. Eh, what if ang tinatanong, what if C is the intersection of D? Ano yun? Eh, since analyze natin, since wala po tayong mga common elements, so, null-set na po ang intersection of C and D. O, yan. O, pinag-compare ko na para alam nyo. Yun lang. Yan. So, ilang minuto para malapit na yata akong umalis. 51 minutes. Okay, yun na lang po. Pag sinabing union, lahat ng elements ipagsasama-sama mo. Kaya siya N. Kapag ang intersection, kung ano yung nagkakapareho ang common elements, yun yung tamang sagot. Gets nyo? Isa pa ulit. Wala na po akong magbibigay ng given. Eh, what if? What if? Ibahin na natin. C and M. Hinahanap. C is the union of M. So, my favorite number of the C is 4, 10. 4, 10, 39, and 84. Tapos, yung M ko, let's say 5, 11, 40, 93. Yan. Ang hinahanap, C is union of M. Happy 1K pair. Ay, galing naman ni Charles 21. Okay lang po. Ibayin na lang natin yung given. Taasan na natin ng given. Baka kasi mag-ano yan. 6. Gawin natin 12. 41. Yan. Okay na. Sabi na ko kay C kasi wala na akong maisip na given eh. Okay pa sa pag-send ni si Lawyer. Applicable din ba yan sa name? Alin? Di naman po applicable. Ang hinanap is union of C and M. Wala ba sasagot? Okay, fine. Sige, magbilang ako ng 1 seconds. Matatapos na ako, guys. Wala na ba? Union of C and M. Pero ang hinahanap, may pangalawa ako dito. Pero ang hinahanap is C is intersection of M. 6 po yan, 6. Hindi, baguhin ko muna ito. 6 and 12. 41 and 84. Wala na ba? Wala na yata. Petty, thank you pa sa pag-send ng badge. Thank you pa sa pag-tap-tap ng heart react. Kay Petty. 2:20 pa rin, magsisimba pa ako. Okay, may nag-comment. Kapag name yung given, si C at D, same solution lang ba? Depende po yan. Depende po sa given. Pag sinabi same solution, baka same element po, Leonie. Pag same element, kapag magkakaparasa ng element, ang tawag doon, intersection. Pag union, lahat na po yan, lahat ng category. For example, so hinahanap is union of C and M. Ibig sabihin ng C and M, lahat ng nakalagay sa element, ipagsama mo. Ang mas mahirap dyan yung intersection. Pag intersection, kung ano yung makikita may magkakapara sa number, intersection ang tawag doon. Unique. Gets nyo? Ganito. Dapat sa camera, Marianne. So,
union of C and M. Lahat na po yan, combined names yan. So, all the set of the numbers, di ba? Yung mga elements or members. So, will be the, unahin mo na mga smaller number. 5, 6, 11, 12. Ano pa ba? 40, 41, 84, and 93. Yan lang. Kaya nga, yun eh. Pag sinabi nyo niya, lahat ng elements, ipagsama mo. Yun, gets mo ba? Kapag yung intersection, since yun, yun, makinig ka, kung makikita mo yung mga magkakapareho ng elements like 6, 6, and 6, pwede yung pasok siya sa intersection. Pero dito sa observation natin, wala naman po tayo nakikita ng mga magkakapareha ng elements. So, alis, wala. Parang wala siyang magkakapara sa mga number na to. So, null-set po tayo. Pag sinabing ganitong symbol na to, ang tawag dyan, null set, null or empty set. Pag sinabi empty sa Tagalog, wala. Wala. Or null set. So, pag nakita mo to, ito na pa yung symbol niya. Okay, gets niyo? So, may natutunan? Sige, screenshot niyo. So, mamaya, diagram po tayo, pero introduction yung Venn diagram kasi mahaba po yun. So, ako po ay magsisimba na. 1:56 minutes, ay, 56 minutes na lang. Wow, thank you po sa pagsend ng batch at si Carrie Rio. Okay. Wala na ba? Okay, dito tayo. Ma'am, ano po yung Venn diagram? Pag Venn diagram, ito yung tsura nun. Pag nakikita mo yung Venn diagram, parang pinagdikit mo yung dalawang bilog. Ito yung Venn diagram. Yan, ito yun. So, ang tawag doon, Bien, D as in Victory, E, double N, tapos diagram. Kunwari, let's say, A is B. Ang hinanap A is union of D, B. Ito na po yun. Kunwari lang, what if dun sa totoong buhay? Hi, Oni, good na afternoon po, sir! Baway ka ni Oni. Oni, sir, Christian, patapos na ako, mag-enlive ako. Intersection yata yan, tama po kayo. Ha? Oo nga pala. Intersection, nagkabaliktad. Sorry, Ayan na po, pag itsura ng intersection, patawag siya ng letter U. Intersection, pag sinabi intersection, yung mga elements is magkakasame, ito na po yun. Venn diagram po tayo. Kapag yung A natin, let's say A is A and B, A is union of B, lahat ng set nito is magkakasama. Yan lang. Gets niya? Hindi union. Ano ba talaga? Ito ba yung intersection? Ito ba yung union? Malita intersection yan, hindi union. Hindi union. Ito intersection Search natin. Ba naman to? Ito lang. Saba symbol nito. Para makita. Ito po yung union. Pag sinabing union, yung letter U, all set are element po yan. Kaya ginaganto-ganto kasi lahat naman po yan magkakasama. Pangit kasi ng drawing ko Yan. Ginaganyan-ganyan ko kasi imbis na ganito. Ginaganyan-ganyan ko kasi lahat na po yan magsama-sama. Pag intersection, parang pa letter U ang pabaliktad. So, yung elements niya is magkakapera like this. Pero pag drawing, yung drawing pinag-uusapan, ano ba yan? Kunwari yung ito, drawing, A and B, para ma-concept natin. So, intersection, di ba?
union. Buhay pa to si, si Christian. Pasensya ka na, Christian, kasi mag-i-end pa ako mag-live. Okay. Na ano ko, nag-jeps ako. Ay, pasintabi sa kumakain, ha? Napa-comment sila. Discrete math po ito. Pero pag wala nito sa high school, mga grade 10, baka mayroon sa inyo kasi si theory ang pinag-aralan dyan, Chibral. Ay, nabuhay yata si Repchal, ah. Repchal, good afternoon, Repchal. Okay. Okay, so pag sinabing, union, pag union, ibig sabihin nun, lahat ng nakalagay ng given ng elements is pinagsama. Pag intersection, the same of the elements. Kagaya nito, the same of the elements. Kunwari, yata mga, for example dito, kapag ang intersection, kapag ipagpareho mo ang mga elements, intersection tawag doon. Okay. Paano pag Venn diagram? Pero sa totoong buhay, pag gumawa tayo ng diagram, let's say, lakayan natin yung nilog natin. Ma'am, paano, what if, ganito. Yan, dito. Okay. Bye-bye. Ano pa ba? Nag-iisip pa ako, taga lang. Ano yung... dati student po ako, mo. What if 3 sets daw po? Ay, patay tayo dyan, engineer Reke. Wait lang po. Hindi ko pa pinag-aralan yan, no? Engineer Reke. Tanong mo na lang kay Christian or kay Oni. Paano kapag 3 set daw? Hirap nun, ha? Challenging. Try natin. Kung if kayo ko pa, pag hindi ko na masasagot. Anong mag-isip kaya ako? Let's say... carpenter. Ito po yung Venn diagram sa totoong buhay, guys. Ito yan. Gets nyo? Sa totoong buhay, ang Venn diagram natin, pero dyan sa totoong buhay. Di ba ang math, lahat na po pinag-aralan sa lahat ng field natin ng buong mundo natin. Pag nagtatrabaho ka, let's say medicine, may math po yan. Law, may math po yan. Accounting, may law yan. At lalo na sa engineer, maraming math yang engineer. Pag chef, marunong magluto, akala nila walang math, meron niya kasi magsusukat ka ng panlasa or yung mga ingredients. Tapos architect, mayroon niya kasi sinusukat nila yung mga lawak ng area natin. Kaya may matya. Economics, pag sinabing economics, let's say yung mga demand supply, kung magkano daw yung pagkalugi ng negosyo mo, or yung pagbaksak ng GPD, pero may halamat yan. Carpenter, what if yung kung nagko-construction ka, paano ka magsusukat ng bahay mo? May math po yan. So, yun yun. Ito po yung example pa the Venn diagram. Yan lang. Pagbigyan natin si confusing. Bakit confusing, Reke? Sige, etong ganito na to. Alin, ito? Bakit confusing? Sige, may opinion siya. Sige, up ka dito. May confusion daw si engineer. Sige, 3 set ba? Kaya ko pa yung 3 set. Sige, try natin.
A, B, and C. Wala na po akong maisip na given. Teka lang. Is the set of the 1, 2, 3, 4. Tapos ang B natin is 1, 3, 5, 7, and 10. Tapos ang C natin, 0, 1, 2, 7, and 3. Wala na akong maisip na. Oo nga eh. Oo, okay lang po. Natutulog na daw ang mga tao dito. Tulog na daw. Baka na, doon kaya nakatulog kay Engineer Jace. Ang hinahanap daw, try natin. Tatlong grupos lang ako, tatlong set nga. Eh, paano pag tatlong set daw? Masasagot ko pa yun. Ay, oo nga, di ko ba masasagot? Patay tayo dyan. Same concept lang din naman kapag 3 set. Oo, sige, try natin. Eh, paano pag question? Tama ba yung sulat ko? Sige, try natin. If kaya. A is the intersection of D. B is intersection of C. Sige, pakisagot. If kaya. Confusing daw. Pero sa totoong buhay daw yung mga Venn diagram. Lahat ng field may halong mat yan. Sa totoong buhay. Kahit iwas nyo, hindi nyo mawawala ang mat. Eh, paano what if? Yung maggagawa ka ng bahay bilang carpenter or construction worker, may mat yan. Kasi what if magsusukat po kayo ng mga lawak ng bubong? Semento, susukatin yung tibay ng semento. O, diba? Paano natin sasagot ito? Sige, try natin. Same concept. Ha? Anong concept? Ito yung pinapanood ko sa YouTube eh. Loko to. Ito po yung set. Parang pangit tignan eh. What if ganito na lang? And in B, ganito. C. Ito pag pinalag mo to, union po yung kasi design lang naman. Confusing nga, no? Ganun na nga lang para mas pakita. Kasi lahat naman kasi pag union din. Okay. Di yung minimin ko ay yung totoong buhay na sinasabi mo. Confusing? Okay. Bakit naman ganun? Kasi, hindi ka na makapag-aral ka ng law kung walang mat eh. Kasi sa pag-lawyer ka, eh what if, di ba lawyer ka? May mat kasi ang lawyer eh. Eh paano pag pinag-aaralan mo yung taxation sa law school? Hindi pwede mawala ang law school kapag walang mat. Eh, tinanong sa akin ng classmate ko eh. Yung balak lang mag-aral ng law school. Pero takot siya sa math. So, ayaw niya mag-law school kasi may math daw po yan kasi gawa ng taxation. So, yung taxation, ito yung pinakamahirap na subject namin sa accountancy kasi subject namin yung sa accountancy ang taxation. Kasi puro math lang naman yun eh. Confusing. Baka basic lang math lang naman. Kaso, sa totoong buhay, confusing. Unang set. Intersection ang tawag doon, intersection. Hindi ko ito masasagot. Ito? Ano po ito? Yung ano ba tawag dyan? Intersection nasa una. Nasa taas. Lagay ko na ng name. Okay, intersection. Confusing po talaga. Ito po yung symbol. Sige, yan. Yan, intersection. Ito po yung A,
Parang confusing po talaga yung paglagay. So, ito po yung union. Union, hindi onion. A is the union of the, I'm sorry. Hindi pala yun. Union of the, yan. alam na daw yung concept. Ma'am, paano kapag tatlong set? The same lang naman. Yung pinopoint ko ay yung mga profession. Pinopoint. Pero, ano daw yung NBM? Pero, no... Ano yung NBM? Ang dami mong alam. Genius ka talaga. Parang gusto ko lang magtanim ng palay. Tama ka, Loris. Wala namang mati. Never mind. Sige, never mind na lang. Hindi naman ako nag-i-school. Never mind. Okay, gets ko na. Sige. Oy, paano to? Hindi ko kaya sagutan to. Pop ka? Ay, kalo ka ba? May natutulog sa katabi mo. De, joke lang. Guess natin, mag-end live na ako. Mahina. I mean, ano. Hi, bro. Hi, bro. Eka lang. Pwede malakihan. Lalakayan natin. Patapos na ako ng mag-live. Magsisimba pa ako. Yan. Ano na? Ito na. Ay, yung ano, palakihin mo yung screen mo. Yung ako dito sa baba. Sige, sige. Paano yan? Mag-jibs pa ako. Na ba yan? Pasentabis ako makain, ha? Sa baba. Ay, nagkit-kit doon. Hindi Yan, ba? pangit. Masama yun Ayan. sa katatsyan ko. Yan, yan. Ito na. Yan kasi, I mean, kunyari, gawa ka ng panibagong Venn diagram para ma-differentiate natin. Sige. Pero wag mong erase yan, wag mong i-erase. Kaya ba? Kaya pa sa board? Ng panibago. Panibago. Paano to yung pag tatlong set lang ito tapos sasagutan? Hindi ko tayo sagutan. Sige, mamaya na lang to. Ano lang naman yan, ang pagkakapaangan nilang sagot lang naman dyan is yung mga elements na magkakapareha sa tatlong sets. Magkakapares lang ako. Sige, okay. Huwag yung mahirap hindi ko pinag-aralan yan. Lagay ko muna ng kunyari, dalawang bilog. Medyo confusing kasi kapag iyan natin sa totoong buhay yung Venn diagram. Sige. Kasi yung element, ilagay mo muna dalawang bilog. Ayan. Yan. Ayan. Then, lagay mo muna yung sa taas. Yung isa is engineering, kunyari. Profession. Hindi. Pangalan. Hindi. Pangalan. Sa taas. Sa labas ng circle. Parang Okay, set A. Ayan. Engineering. Ayan. Then, Teka lang. Engineering. ayan. Yan. Then, yung sa yung sa kabila naman, lagay mo pol sci, political science. Ayan. Science. Political science. Ayan. Kasi yung yung sa una kasi, ang nakalagay doon yung sa pagkakaiba nila between sets, profession, tapos yung intersection ng dalawa is subject. Pero pagkakalam ko kasi, ganyan dapat. I mean, yung unang set, yung set A, set B, para silang nagre-represent ng tawag dito, ng profession. Tapos yung sa loob nila, yung elements nila is subject. Na for example, sa engineering, yung yung sa engineering, yung mga major subjects na wala sa pol sci. For example, calculus, yun. Calculus, saan lalaging calculus? Sa engineering. Okay. Yan. Yun yung mga major subject. Ibig sabihin, yan yung mga elements na wala sa political science. Kasi sa political science, Kasi yung sa political science naman, more on siya. Basic math lang kasi ito eh. Then ilagay mo naman sa intersection nila, sa gitna nila is yung mga English, yung basic math. Ganyan. Hindi, sa intersection nila. Kasi paras na course kasi meron silang ganyang subject. English, basic math. Math. Yan, parang ganyan. Then political science, di ako sure sa mga major subject nila. Pero pagkakalam ko, ganyan dapat. Kasi yung sa una mong pinakita kanina, yung kaninang Venn diagram mo. Ayan, lo. Ayan, naglagay ka ng profession sa magkabilaan. Tapos yung gitna nila is math. Wherein yung math kasi subject siya. Then yung sa naman, labas naman, profession.
Professional na mas professional. Parang kapag isa-set mo siya into roster notation, ilalagay mo kunyari, yung set A kunyari, maglalagay ka ng medicine, law, accounting, engineer, then math. Yun yung elements niya. Then yung pangalawa naman, chef, architect, economics, carpenter, then math. Parang hindi siya nagko-complement kasi nga, yung isang element, nagre-represent siya sa subject. Yung isang element naman, nagre-represent siya sa profession. Ah, okay. Sige. Parang Mali pala ganun. ako. Mali pala ako. Parang subject. Pero pwede din yan. Parang ganyan baga yung minimin ko, ma'am. So, Sige, engineering sige. political science, if you have to, parang i-differentiate yung dalawa. Siyempre, may mga major subjects yung engineering na wala sa political science, kaya ilalagay natin yan. Ibig sabihin, yung sa gitna, yun yung mga subject na parehas meron sila. Like, oral communication, basic math, ganun. Yan lang po. Tingin nga lang. Bye-bye. Kasi engineering po kasi, maraming math yun. Maraming math kasi engineering. Economics, may calculus din ng economics kasi may subject sila ng calculus kapag economics sila. Tapos architects. Yes po. Political science, di ko po alam hindi ko naman subject yan. Yeah. Wala naman masabi. Ganun. Sino man ba magsasagot sa confusing? Bye-bye! Ganyan naman ni Sirang Susi. Okay, mali pala ang concept ko. Confusing lang naman. Pero burahin na natin to. Ang pangit pa rin yung pakinggan. So, burahin na natin engineering. Tsaka yung, ibahin na lang natin. Confusing lang daw, sabi daw ni Engineer Reke. Economics, mga IMAT po kasi. Ibahin lang natin. Fashion designer. So, dito kami po. Fashion designer. Ibahin lang na natin kasi baka kasi sige, basic math na lang tayo. Basic math. Ano pa ba? Wala na ako maisip na profession eh. Medicine. Teka, isip-isip muna ako. Ano wala na po kung subject pa rin yan. Okay. Bahala ka, ewan ko, hindi ko alam. Muna natin dito. Ayan. Yan na natin. Burahin natin ito baka kasi makakita. Pero kasi sa totoong buhay kasi, hindi naman natang branch of math is hindi niya nahawakan ng subject na mga profession. Like, ito yung sinasabi niya. Okay na daw yan. Sa engineering po kasi, syempre, IMAT po kasi engineering, may calculus. Meron to the point kasi, meron kasi sa engineering, may English subject, basic math, political science, hindi ko alam naman yan kasi hindi man ako call sa totoong buhay. Ang subject natin sa pol sci, mga laws, puro laws kasi ang political science. Kaya, yun lang. Wala na po akong masabi, yun lang. So, ako po ay magpapahinga na kasi bibili pa akong gamot. So, kita-kits po tayo sa next day for the Inside Calculus. Para yung elements sa engineering ay mga subject na ganun din sa pol sci. Sige. Ganun na, confusing po talaga yung in-explain mo. Okay. Tapos, pag kinocompare, pwede gamitin ng diagram. Alam ba sa Pulse, parang nakalimutan ang subject doon. Baka meron silang constitution. Ay, oo, naalala ko, si Vice Ganda, hindi po siya graduate ng political science, pero alam siya. So, madalas itong sinasaulan ni Vice Ganda, ayaw, Consti. Hindi ganda ro. Alas ka na yan. Hindi daw guys, puta daw. Consti ba? Hindi ko alam spell ng consti. Mahina po kasi spell. Constitution tapos, mga law subject kasi ang political science. Constitution. Consti. Ay, wag mo na lang.
Mga low subject niya, low subject kasi ang sa pol sci. Kung i-compare natin. Sa engineering po kasi, wherein there are subject na common sa mga dalawang programs stand as intersection na dalawang set. Tama po kayo, engineer Kay. Meron sila mga English subject, ang mga pol sci, engineering, basic math. Ewan ko na lang dito. Ewan it sa aming subject namin. Hindi naman pwede compare ang engineering sa accounting. Kunwari lang ha. So, basta ang oras ko dito. Ito po yung accountancy. Asa mama alam? Ma! Ito po yung engineering. Ito ma! Hindi na magkasya ang Ito mama! O, bakit cooking? Ito, basic math ito. Ah, dami yan ka. Pero may English ang accounting. Kasi subject namin yan. Ito, English. English po ito, English. Medyo hindi naman kasya sa word ko, English. Pero may subject po kami doon ng accounting. English po ito. Accounting. Iko-common natin, paano? Accountancy namin. Taxation. Puro lang subject yan, ha? Taxation. Tapos, intermediate. Intact. Sa amin, intermediate accounting. Pero pag abbreviation na lang, intact na lang. Intact na lang. Ibig sabihin ng intact, intermediate accounting o sa accounting. Kasi hindi na magkasya. Yan. Pag sa engineering, calculus, higher math kasi ang calculus. Calculus, basic, college algebra, calculus, ano ba ba? Sa engineering, depende po sa major ng engineering. May iba-iba sila ng mga kanya-kanya subject. So, nilinaw ko lang yung pag ganun. Hindi ko mamamaisip yung mga engineering eh. Yan lang. Pwede ilagay sa gitna. May economics din sa engineering. Kasi economics daw. Yan, okay na po. Pwede ilagay sa gitna alin. Okay, wait lang. Sa gitna dapat. Wala kami subject ng economics na nag-accountancy kami. Kasi hindi na magkasya. Dito na lang. Economics. Pasensya na kayo kasi hindi ko na apakit ang sulat ko. Ito po yung nasa gitna. Economics. Yan. Ay, we! Wala, hindi na magkasya engineer. Bakit kasi sulat ko? Advanced na dapat yan. Nag-jibs na ako eh. Ewan ko na lang dito sa engineering. Kasi yung mga accountancy ako dati. Taxation nga. Nga pala, naalala ko yung, ano ba yun, yung, let's say, economics, pero ibang klase yung subject namin pag economics. Nakalimutan ko na yung subject namin. Rest 2 ng course naman po, wala akong ganyan. Hindi ko po alam yan. May subject kami sa accountancy namin ang economics, pero ibang economics ang pinaturo namin eh. Hindi basta economics yan. Wala ko kasi ako maalala. Nasa first year pa ako nun eh. Nakalimutan ko na. Manilimutin kasi ako eh. Basta mahalaga, lahat ng profession, hindi po lahat ng branches is math is hindi nila hawakan ng mga professional. Based on to the point po kasi kapag engineering ka, hindi lahat ng branch of math is hindi nila inaaral ng mga branch of math kapag engineering ka. Iba naman yun. Iba naman ang mga graduate ng BS Math. Mga BS Math, maraming math yan. Maraming branch of math pinag-aralan yun kasi sa engineering. Kasi mismo talaga ang BS Math graduate, may hawak mismo ang mga higher math. Kasi marami pinag-aaralan sa mga BS Math kasi more on math po talaga ang BS Math.
kaysa sa engineering. Kasi pag engineering, application po yung pagdating sa mga math yan, application. Iba naman yun. Kasi may haling physics, yun. Pinagsasabi mo. Kahit ano mapaka-engineer eh. Kapag engineering, may konting higher math po yan. Kaysa sa BS math. Iko-compare natin. Diba, magsisimba pa ako na ba yan? Ay, we. Okay, kung ikukumpara natin sa BS math. Sa BS math, may basic math sila. Paano? Sa engineering po kasi mga higher math. Higher math lang naman Higher math po kasi ang mga ganyan sa engineering. Pag engineering ka, engineering at yung BS math. Bakit? Ha? Ganyan na ako. Ipapubos lang. Ay, si Syra, hello po. Mas madali pag component mentor. Pag BS Math po kasi, marami kasi mga branch of math yan. Kasi yung may hawak naman talaga ng subject pag BS Math. Iba naman yung applied math. Ewan ko na lang kasi, hindi naman accountancy lang ako dati. Sa engineering po kasi, may higher math po kasi. Anong example ng higher math? Calculus, differential equation, college algebra. Pero yung sa BS Math, iba-iba po yan. Like, example, ano subject ng BS Math? Yung numerical analysis. Tapos, serial analysis yan. Pinakamahirap sa BS Math yan. Yung urine analysis. Tapos sa engineering, depende po yung sa branch of engineering. Mapa-civil man or electrical electronics. Kunwari, yung sa agricultural, hindi ko alam ang subject nun eh. Depende. Depende sa subject. Ayun, drawing. Drawing. Structural analysis. Hindi ko alam eh. Structural analysis. Yan. Tsaka yung, AutoCAD? Hindi ko po alam yan. Yan, ito, i-compare natin. Numerical analysis, risk analysis, ano pa ba? Nakalimutan ko sa BS Math eh. Yan, kasi, ayan, naisip. Yan lang. Ay, ako po ay P6 Chem. P6, may P6. Pero may P6 din ang BS Math. Oo nga, no? May P6 pala. P6. Yan lang. Ito, diba? Logical pa. May logical pa lang ang BS Math. Parehas. Dami. Asan din naman kasi yung niya? So, ayan. Sana salamat po sa panonood. At ako pa yung magpapahinga. Yun sa next time na lang po. Kailangan ko lang magsimba. At kailangan ko pa. Okay. Logical. Okay. So, yan. Ito na po. Tama na po ba? Okay, sagutan natin. Try natin sagutan to. Intersection. Meron tayong intersection ng A. Ipagsama natin. Try natin. The same lang naman procedure. Try natin. So, meron po tayong 1. Tsaka 3. Yun lang. Yun lang. Tama ba ako? 1 and 3. Galing! Okay, sige, magpapahinga muna ako. Next time na lang, kailangan ko magsimba. Ingat po kayo at magandang gabi. Bye-bye! Ingat po kayo. Dapat ka na lang sa ibang live. Bye-bye!